Hello mga Mars, good morning. Yan. Ngayon po ay araw ng Martes, June 17, pangalawang araw ng pasok ng mga estudyante. Ngayon, kung mapapansin nyo, nandito po ako sa may aming tindahan ng LPG. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na ako pala ay 2 buwan nang nagtitinda dito. Ngayon lang ako nakapag-upload. At ngayon ko lang naisipang videohan. Ngayon, yan. Ayan ang aking likod. Yan. Ayan ang aming mga ayan sa taas. Ayan ang aming mga permit. Kami po ay multi-brand. Ibig sabihin po ng multi-brand ay lahat po ng tangke dala namin. Yan. Yan ang labas namin. Yan, yan against the light. Yan. Meron din po kaming mga maliliit. Yan. Yan. Ito ang aking ano. Yan. Meron din kami palang mga regulator. Yan. Ito po may tinda kaming mga regulator. Yan. May tinda kaming regulator at meron kaming tindang hose. Yan. Ito ay 2 yard. Ay 2 metro. Tapos ito naman ay yan, nasa ilalim ay 1 metro. Kasi may bumibili na 2 metro at saka 1 metro. Yan. Itutur ko lang kayo dito. Quick tour lang to. Ito, naisip ko na, ito. Ito ay, kung mapapansin nyo, ito ay interior po ito ng gulong. Ngayon, ito kasi, nabibili ipanlagay ito sa kailangan may butas. Yan, bubutasan mo siya, tapos ilalagay mo siya dyan. Yung iba kasi, pagka yung mga customer namin, nasisira na yung rubber, ngayon ang ginagawa namin, binibigyan lang namin sila ng rubber. Kasi kung bibili sila, 20 din yun. May binibenta kami dati, kaso naubos na eh. Kaya ang ginawa namin, nag-improvise na lang kami, tapos ibibigay na lang namin sa kanya, libre yun. Yan, meron kaming maliliit, tapos meron din kaming mga regulator. Ito may gauge. Yan, may gauge, walang gauge. Tapos isa pang walang gauge. Iba-iba po ang presyo niyan. Tapos syempre, may timbangan din kami. May timbangan kami ng tangke. Yan. Kapag ka nagrereklamo at saka tinitimbang pala muna namin para alam namin kung sakto ang timbang. Bawal ang daya. Tapos meron din syempre kami na para extinguisher. Tapos ayan, yan ang aming yan. Tapos ito yung aming mga tangke. Meron din kami sa labas. Tapos syempre meron mga signage, yung ganyan. At tapos kailangan open din yung iyong kasi ang tinda mo yung LPG, kailangan open ang iyong tindahan. Yan, dapat kumpleto ka. Ako po ay 2 buwan na nagtitinda dito. Tapos, ang mister ko naman, siya naman taga-deliver. Kasi po wala kami ngayong tao. Umuwi ng probinsya. Ang hirap mawala ng tao, ng taga-deliver. Kaya nakatipid kami naman sa pasahod. Pero syempre, mahirap din. Pero mas maganda rin na nangyari kasi natutukan namin. Dahil noon po kaming, wala kaming pakialam sa amin dito, sa aming hanap buhay na to. Hinahayaan lang namin ang tao. Marami na palang mga pangyayari na hindi namin alam. Ngayon lang namin natuklasan, halos nawala na kami ng customer. Ngayon, awa naman ng Diyos, nagbabalikan kasi pinuntahan namin. Nasulot na. Kasi pinababayaan lang, wala kasing malasakit yung naging tao namin dito. Minsan inaaway nila, nangihingi pa ng delivery fee kahit pre-delivery kami. Yan ang ginagawa. Tapos, ang nangyayari sa akin dito ay tumutulong ako sa pagbubuhat. Yan, tama po, tumutulong ako. Teka muna, ituturo ko muna kayo bago ako magkwento. Yan ang labas namin. Kaya may timba doon kasi hinuhugasan namin yung tangke na yan para pag madudumi, hinuhugasan muna ng mister ko kasi para pag i-deliver sa customer, malinis. Ayan. Ayan. Tingnan mo, Ayan. Ayan, ang labas. Ayan, diba?
Muna tayo. Tuko pa lang ang aking pagbibideo kanina kasi merong babae dito may dalang tangke ito. Yan, meron siyang dalang tangke yan. Ang ginawa niya, ibinenta niya yan. Ang bili ko dyan 700. Pero pag bumili dito sa amin, 1.5 po ang ganyan na walang laman. Pero yung mga tao kasi pag nagigipit, ibinibenta ng mura. Siyempre, ang bentahan lang po talaga niyan ay 700. Yun. Dito, sa mga tindahan. Pero pag sa tao mo may binenta, medyo mahal. Kaya lang, wala namang basta-basta bumili. Kaya dito, pag binenta, bili agad. Mababayaran agad siya. Yan, 700. Ngayon, pag may bumili naman sa amin yan, ayan, ang benta naman namin yung ganyan ay 1.5. Walang laman. O, ayun nang, kas minsan lang din naman yun. Kumbaga, swertihan lang din naman yun. Wala tayong magagawa, ganun talaga minsan nagigipit para gusto mo maging ano kagad, maging pera kagad. O yan, kesa naman sa tao mo ibebenta, minsan uutangin pa, ang hirap pa, chichismis ka pa na nagbebenta ka ng gamit. Pag dito, dinadala lang nila dito, tapos ibebenta ko naman yan na syempre tutubo naman, medyo malaki-laki rin ang tubo dahil bihira naman talaga yon. O kaya nahinto pala kanina. Tapos, ito, na ano ko pala sa inyo, dalawa pala ang aming fire extinguisher. Ayan. Isa dito, at saka isa yun. Tapos, syempre, meron kaming mga, yung mga, pliers. Inilalagay namin yan sa tangke. Yan, katulad ng ganito. Yan, may nakalagay na, yan, may nakasabit. Para kami ay, pag bumili, sa amin ulit bibili. Tatawag lang sila dyan. Tapos yan, dami ko electric pan dito kasi mainit. Yan tatlo. Buhay, isa, dalawa, tatlo. Tapos, ayan, istakan medyo magulo ang aking lamesa. Kararating ko lang kasi may saging ako. Tapos yan, may lagayan ako ng, yan, kaperahan dito. Nandito ang barya. Tapos, meron din yung mga napapansin nyo, yung mga papel na nakadikit na yan. Ayan ay mga pautang ko. Tsaka nagpapahiram din kami ng tangke. Yan. Ako ay may mga pautang, tapos mga pahiram na tangke. Sinusulat ko dyan, nakasabit lang yan para hindi ko makalimutan. Para kung kailan yung petsa na kanilang sinabi, sinisinil namin. O yan. O diba? Ang ganda. Meron na akong yan, tubigan. Meron din akong meron din pala ako dito mga tindang mga tawag dito. Ay hindi. Meron pala akong tinda ba yan ang gulo. Meron ako ditong cash in cash out yung sa GCash. Yan, yun may nakalagay na doon, may nakapaskil. Papa-cash in cash out din, sayang din kasi yon. Samahan nyo muna akong maglinis na itong lamesa ko at sobrang kalat dahil nga kararating ko lang yan. Dito yung aking barya, ilikpit muna natin to. Tapos meron akong calculator. Yan. Ililikpit ko ng konti. Ito nga pala, listahan pala yan ng ng pagka mga benta araw-araw. Lista yan ng benta. Tapos mga charger, kalat. Umaga kasi ngayon kaya lang namin para bubukas lang namin. Ayusin muna natin ng konti. Yan, kailangan may calculator para hindi kayo malito. Ang dami ko ditong logbook kasi ang dami kong sinusulat. Yan. Mamaya wala na yan. Hindi ko alam kung paano ko liligpit. Kasi ito may brush para pagka maalikabok ang tangkay, kailangan linisin para pagbigay mo sa sa iyong customer maayos-ayos naman ang tangke. Yan. Tapos, nga pala, ikikwento ko sa inyo. Yan, ikikwento ko na pala sa inyo ang pangyayari kung bakit ako nagbantay dito. Yan. Maliit lang naman itong tindahan namin. Multi-brand kami. Ibig sabihin ng multi-brand, lahat ng tangke o lahat ng gusto mo na
tangke na ibenta ng LPG, lahat ng gusto mong ibenta ng LPG ay pwede mong ibenta kasi multi-brand ka, hindi ka exclusive. Basta ang mahalaga doon, kukuhanan mo lang siya ng papel. Kailangan may papel lang, merong permit, lahat ng brand na bukod-bukod yon. Lahat ng brand na ibibenta mo, kailangan may permit. Hindi mo pwedeng ibenta yon kung walang permit. Kami, kumpleto kami. Lahat ng brand na binibenta namin ay may permit. Siyempre, kailangan nating sumunod sa rules and regulation ng DOE at saka ng gobyerno. Tuloy ko ng kwento ko ha. Kaya na ano kanina, naputol kasi may nagbenta nga sa akin ng tangke. Ngayon itutuloy ko na. Ang nangyari dito, bali 2 buwan na ako dito nagtitinda kasi nga yung aming tao ay umalis na. Pinaalis na rin namin kasi nga napapansin namin na humina na ng humina ang benta, tapos tumumal na siya, nawawala na kami ng customer. Ngayon nakahalata kami, yun, pinaalis na rin namin. Tapos kami na ang tumutok kasi nga dati hindi kami tumututok eh. Kaya yun po ang mga importante mga Mars ha. Kung kayo ay magninegosyo, maging hands-on kayo sa pagninegosyo nyo. Kasi ang mangyayari do kapag hindi kayo naging hands-on, may posibleng malugi. Kasi nga pinababa. Yan ang nangyari sa amin. Kaya medyo matagal rin akong hindi nakapag-upload kasi nga problema din kami kung paano kami magkakaroon ng mababawi namin ang aming mga customer na nawala sa amin. Kasi ang ginawa pala ng aming mga tao dito, kaya pala nawala, bukod sa tinataasan nila ang presyo, kahit hindi naman yun ang presyo, tinataasan nila. Siyempre, namamahala na ang mga customer namin, mga suki namin. Bukod doon, humihingi pa ng delivery fee. At saka ang tatapang. Ang dami nagrereklamo na mga suplado daw, ganyan. Tapos ang tatapang. Tapos, at saka isa pa, basta ang daming reklamo. Napansin din, ang gulo, ang papangit ng mga tangke, mga hindi hinuhugasan, madumi, dinideliver na marumi pa, ganyan. Hindi dapat ganun. Pero kami, ang ginawa namin, dahil nga medyo matagal na nga rin sa amin, naging tiwala kami, pero hindi namin alam habang tumatagal pa ng tumatagal, ganun ang nangyayari. Kaya nakahalata kami. Kaya yun, tinanggal na namin. Tapos ako na ang nagbantay dito. Tapos mister ko na ang nagdi-deliver. Pag kami magpapadeliver, ganon. Kaya ngayon, awa naman ng Diyos, nababawi-bawi na namin yung aming mga customer. At nadadagdagan pa nga. Kasi nga, binibigyan namin ng magandang serbisyo ang mga customer namin. Yun, ganun dapat. Ang nangyari kasi, pero kami rin kasi may kasalanan eh. Dahil sa tiwala nga namin, parang pinaano na namin sa kanila, pinaubaya na. Hindi naman kasi namin alam na ganun ang gagawin nila. Akala kasi namin akala ba naman namin okay na okay. Hindi naman namin alam na may mga nangyayari na palang hindi namin naiintindihan. Basta ang mahalaga lang sa amin, nakakabenta kami, ganyan. Kailangan talaga hands-on talaga. Lahat ng negosyo, hindi lang dito. Ayun ang naging isa rin sa amin, naging lesson sa amin na kailangan talaga hands-on ka. Hindi lang dito, kahit saan, kahit anong negosyo. Huwag mong ipagkakatiwala ng buong buo sa mga tao kasi merong mga tao na sa umpisa lang maganda, papakita sa iyo, maayos magtrabaho, ganyan. Pero sa totoo niyan, wala namang malasakit. Ang mahalaga lang sumahod sila. Yung kanilang pagtatrabaho, walang malasakit porket na hindi masyado silang nababantayan. Yun.